Today, malalaman mo yung 8 bagay kung saan ka kailangan mag-invest para maging successful ka. Unang bagay kung saan ka kailangan mag-invest para maging successful is mag-invest ka sa knowledge mo. Tandaan mo, tol, kung ano lang yung alam mo, yun lang yung kaya mong gawin. And sa mundo, tol, kung sino yung mas maraming alam and yung na-apply nila yung alam nila, sila yung mas maraming result compare sa mga ibang wala ganong alam. 'Di ba? Sa society natin, mas lamang sa buhay or madalas nakakaangat or nakakaabante yung mga nakapagtapos. Kasi may diploma sila, may alam sila, madali sila makakuha ng magandang trabaho, madali nila makuha, or medyo mas madali nila makuha yung mga profession na gusto nila since may pinag-aralan sila. Compare sa mga hindi nakapagtapos, hindi marunong magsulat, magbasa, diba? Like yung mga kababayan natin minsan, mga nasa probinsya, mga walang access sa mga knowledge, walang access sa mga education, sila medyo mas mahirap makaabante sa buhay kasi wala silang basic knowledge. So, ganun din sa atin sa buhay, tol. So, kung gusto mo mas umabante, mas umangat, kailangan mo mag-invest sa knowledge mo. Kaya importante yung pag-aaral, lalo na kung magandang school ka nakakapag-aaral, importante yan. Importante magbasa ng mga libro, especially sa industry na gusto mo, sa profession na gusto mo, importante yan. Importante din makinig sa mga tamang tao, tamang influencer, tamang mga teacher, tamang mga mentor. Kasi ngayon, tol, laganap ang mga bulaang propeta. Marami mga nagtuturo na hindi naman nila nagagawa or na-apply yung mga bagay na sinasabi nila. So, kaya importante na pakinggan mo din or hanapin mo yung mga tamang tao na papakinggan mo and yung susundin mo. Kasi crucial yan. Kumbaga, nasa Bible nga eh. If the blind lead the blind, they're both fallen to the ditch. Hindi porket may alam, hindi porket magaling magsalita, hindi porket maraming followers is basta mo na lang susundin. Kailangan aralin mo din yan, aralin mo yung mga sinasabi nila. Constantly ka mag-invest sa knowledge mo. Kahit nakapag-graduate ka na, kahit nabasa mo na yung book na gusto mo, kahit nasaid mo na yung mentor na to, kailangan mo pa rin continuously mag-invest sa sarili mo. Next na bagay na kailangan ka mag-invest para maging successful is kailangan mo mag-invest sa katawan mo. Kasi yung katawan mo, tol, isa lang yan. Diyan ka lang nakatira. Wala kang ibang makukuhang katawan na pwedeng gamitin. Kundi ito lang, kung ano lang meron ka ngayon. So, yung katawan na meron ka ngayon, yan yung dala mo habang buhay. And ang problem sa atin, minsan, lalo na kapag bata ka, feeling mo invincible ka, feeling mo, hindi ka tatablan ng mga sakit, hindi ka tatablan ng anong mga bagay-bagay. Kasi feeling mo, bata ka pa eh. Hindi siya ganun, tol. Marahil ngayon, bata ka pa, malakas pa immune system mo. But hintay mo sa late 20s mo, 30s mo, 40s mo. Diyan ka babawian yan. So, kung ngayon pa lang na habang bata ka, is malakas ka magbisyo, malakas ka mag-vape, malakas ka mag-alak, sigarilyo, kung nag-drugs ka man, mas malala yan. So, ngayon baka hindi mo pa nararamdaman, but soon, sisingilin ka niyan, tol, especially pag nanda mo. Lalo na ngayon, tol, maraming mga bata pa lang, may mga high blood na, may mga diabetes na, may mga sakit na sa puso, may mga alta presyon na. Bata pa, dati para magkasakit ka niyan, dapat umabot ka pa sa matatandang age. Ngayon, hindi. And syempre, kaya dun pumapasok yung mga exercise. Hindi mo kailangan maging bodybuilder. Kailangan mo lang mag-workout, movement. Continuous yan kailangan. And syempre, bantayan mo din yung kinakain mo. Aanhin mo naman yung sobrang dami mong pera, pero may sakit ka naman dahil kung ano na yung kinakain mo. Hindi rin siya balance. Mayaman ka lang, pero hindi ka wealthy. Nasacrifice mo naman yung health mo. Mayaman ka nga, pero puyat-puyat ka naman. Stress ka naman. So, aanhin mo yon. So, kailangan yung katawan natin, binabantayan din yan. Next na kailangan mo mag-invest para maging successful is yung mind mo. Diba, sinabi ko kanina is yung knowledge. Okay yon, importante yun. But yung mind mo, kailangan mo mag-invest dyan. Paano? Kailangan mo mapanatiling maayos yan. Walang mga masasamang thoughts dyan, walang mga doubts na nandyan, walang mga fears na nandyan. So, paano ka mag-invest? So, constantly kailangan mo mag-meditate, kailangan mo mag-pray para constantly ma-refresh yung mind mo. Dun pumapasok din yung workout kasi minsan yung workout nakaka-clear din siya ng mind. And dun din pumapasok kung ano yung kinakain mo kasi you are what you eat, ika nga. So kung po na junk yung pinapasok mo sa katawan mo, yung madalas na maiisip mo mga junk din. So bantay mo yung iniisip mo. Lalo na kung may mga friends ka na puro negative, puro complaint sa buhay, bantayan mo yan na wag makapasok sa'yo. Bantayan mo yung mga tao na puro self-pity, puro pa-victim sa buhay. Bantayan mo yan kasi baka pumasok din yan sa mindset mo. So yung utak natin, inaalagaan din yan na mas maging pure palagi and hindi tayo mahawaan ng mga negativity sa labas. Next na bagay na kailangan ka mag-invest para maging successful is yung social skills. Lagi kong sinasabi yan, importante ang social skills, tol. Kasi minsan kahit sobrang galing mo, kahit sobrang talented ka, if hindi ka marunong makipagkapwa-tao, hindi ka marunong
makapag-communicate sa mga tao, hindi ka marunong makihalubilo sa mga tao, medyo mahirapan kang umangat sa buhay. Madalas, soloista ka lang. Possible ka pa rin naman mag-succeed, pero make-up lang siya. But kung gusto mo mas malawak yung ma-reach mo, mas marami kang magawa, kailangan mo ng mga tao sa paligid mo, kailangan mo ng team. Kaso, paano mo mabubuo yung team mo? Paano mo mapapasunod yung team mo kung wala kang social skills? So, doon pumapasok yan. Kailangan matuto kang makiramdam sa mga tao, paano mo kausapin yung galit, paano mo kausapin yung mahiyain, paano mo mapapa-open up yung taong reserve sa sarili niya. Kailangan yun tol, especially kung leader ka. Sa ika nga nila, if you want to go faster, go alone. If you want to go farther, go with a team. Importante yung team. And syempre, para ma-handle mo yung tao, kailangan mo ng social skills. Kailangan alamin mo kung kailan demotivated yung tao. Kailangan alamin mo kung ano yung nagpapaputok ng butsi niya. Alamin mo kung ano yung magpapamotivate sa isang tao. Importante yan. Alamin mo kung ano yung tamang pasok, tamang pag-relay ng message na negative, paano mag-relay ng bad news, paano mag-relay ng positive news, paano mag-inspire, paano mag-motivate. So, kailangan mo ding matutunan yan if gusto mo maging successful. Next na bagay na kailangan kang mag-invest para maging successful is yung financial literacy. Okay? Kaya lagi kong sinasuggest na basahin mo yung Rich Dad Poor Dad. Kasi yung pera, yung topic ng about sa pera, hindi yan tinuturo sa schools. So, wala kang ibang avenue para matutunan yun kundi on your own lang. And ang good thing, may social media na, may YouTube na, may TikTok na, madali na mag-search, may Google na, madali na mag-search kung paano maging financially literate. Again, si Robert Kiyosaki, pwede mong basahin yan. And marami pang books ang makikita mo about money na pwede mong basahin. Punta ka Fully Book, punta ka National Bookstore. Maraming books about financial dyan, about business. Tingnan mo yon. Kailangan mo yun, tol. Kasi yung pera, everyday mong ginagamit yan. Kailangan naiintindihan mo paano nag-work yung pera, paano nakikreate yung pera, paano nawawala yung pera, paano na-preserve yung pera, paano naiipon yung pera, paano ini-invest yung pera. So, maraming way yan. Hindi lang siya basta sumahod ka, yun na yun. Kaya kasi ika nga nila is not what you earn, it's what you keep. So, kung hindi mo kayang i-handle yung pera mo, mawawala yan. Kahit bigyan ka ngayon ng 1 million tol, kung hindi ka marunong sa pera, mawawala lang din yan. So, kaya diba maraming nananalo sa loto. Tapos ilang taon lang, ilang buwan lang, ubus na agad yung pera nila. Kasi hindi sila marunong mag-manage. Kaya ba't yung mga taong magagaling sa pera, kahit bigyan mo lang ng konti yan, kahit wala nga pera yan, kaya mag-create ng pera yan eh. And yung na-create nilang pera, kaya nilang paramihin. Kasi nga, financially literate sila. So, kung gusto mo rin mapalago yung pera mo na meron ka ngayon, or kung gusto mo mag-create ng pera na wala ka pa, kailangan mo maging financially literate. Next na bagay na kailangan mo mag-invest para maging successful ka is kailangan mo mag-invest sa relationships. Siyempre, kung may jowa ka, may asawa ka, friends, mentors, business circle, mga connection sa government, etc. Kailangan mo yan, tol. Di ba minsan napapansin mo kung sino yung hindi naman magaling sa school, pero may connection kasi yung mama niya, yung papa niya dun sa isang kumpanya, madali siya nagka-work. Kasi yung parents niya, nag-invest ng relationship dun sa mga tao na yun. Kaya madali yung buhay nila. Yung anak ko kailangan ng work, tropa niya na yun. So, wala ka. Advantage talaga nila yun. So, kung ikaw, kung gusto mo rin dumali yung buhay mo, kailangan mo mag-invest sa relationships. Hindi lang sa mga business relationships, kundi sa mga friends mo. Ako sa akin lang to Pero kung puro business ka lang, wala ka ring tropa na nakakausap na wala kang filter, freely ka, pwede mo sabihin yung mga bagay na gusto mo, hindi mo kailangan i-keep yung image na meron ka. Kasi minsan yung relationships mo sa work mo, may mga filters ka pa dyan eh. Hindi ka pa makapag all out. Kaya nakaka-stress yung ganun. Maganda rin na may circle ka na freely ka, kahit magbaliw-baliwan ka, pwede mo magawa. Pwede yung pag-usapan yung mga topics na hindi mo kadalasan pinag-uusapan. Let's say sa buhay mo, puro work na lang ba pag-uusapan mo? Wala ka bang ibang topic na mapag-uusapan? And yung mga ganun kasi, yun yung nagpaparefresh natin as a tao. Palaging yun na lang yung ginagawa natin, palaging yun na lang yung alam natin, or laging yun na lang sinasabi natin. Nakakasawa, nakakaumay din. So maganda, may mga ibang relationships ka din, may ibang circles ka din, hindi lang isang bagay. Siyempre, loved ones, family, meet mo din yan time to time. Especially kung may asawa ka na or may girlfriend ka, kailan iniimbesan mo din yan. Kasi successful ka nga pero yung pamilya mo sira. Ano din yun? Mayaman ka lang pero sira yung pamilya mo. So lahat ng mga bagay na yan, iniimbesan din. So kung gusto mo pa tol makapag-catch up sa akin or kung gusto mo pa ng mga ibang topic na hindi ko na di-discuss dito sa ating YouTube channel tsaka sa TikTok, make sure na mag-join ka dito sa ating Facebook group, yung ating Jesus Styles Inner Circle. So minsan nagla-live ako dyan, nag-share ako dyan, nakikipag-communicate ako sa mga tao dyan, sa mga followers natin dyan. If gusto mo pa na more updates about sa mga contents natin, mag-join ka lang sa ating Inner Circle. Next na bagay na kailangan mo
mo mag-invest para maging successful ka is yung alone time. Ito yung oras na kapag-isip ka, dito mo na kakraft yung vision mo, dito mo nabubuo yung mga plano mo, dito mo nabubuo yung mga step by step na gagawin mo. Sa Bible, laging ginagawa yun sila Jesus. Baga, diba, nasa disyerto sila. Yung mga disciple niya, pumunta silang disyerto kasi kailangan mo minsan lumayo sa ingay ng mundo. Kasi pag palagi kang maingay yung paligid mo, hindi ka makakapag-isip, hindi ka makakommunicate ni Lord. Mahirap kasi lagi kang sound trip, laging puro chismis yung nasa isip mo, laging puro mga ibang tayo nasa isip mo, laging occupied yung mind mo, puro ka TV, puro ka entertainment, pag wala kang work, walang opportunity si Lord na kausapin ka. And usually, nagkakaroon lang ng opportunity si Lord na kausapin ka kapag tahimik yung paligid mo. Mag-isa ka lang, wala kang ginagawa, wala kang asawang kausap, wala kang jowang kausap, wala kang anak na makukulit na kausap, wala kang mga clients, empleyado, or ka-workmates na kausap. Yung ikaw lang. Kaya ako minsan, sa kwarto lang ako, wala akong ginagawa. Nandun lang ako. Hindi ako lumalabas. Minsan, pupunta ako ng ibang lugar, ako lang mag-isa. Doon ka makakaisip ng mga ideas. Yun yung mga ideas niyan, yun yung magbibigay sa'yo ng resulta. Yun yung magbibigay sa'yo ng mga next move na pwede mong gawin para ma-level up mo kung ano man yung mga bagay na meron ka. So, kailangan mo ng alone time, tol. Minsan, sa una, nakakaburyong siya, nakaka-lonely. Ganun talaga. Pero kailangan mo siya masanay. And kapag mag-isa ka, tas nalulungkot ka, may problem sa'yo, tol. Kailangan mo harapin yan. Kailangan pag mag-isa ka, dapat di ka nalulungkot. Kasi normal dapat mag-isa. Dapat masanay ka sa ganun. Especially kung lalaki ka. Kailangan mo yan, alone time. Diyan ka makakapag-isip ng vision, diyan ka makakapag-isip ng ideas. Next na bagay na kailangan mo mag-invest para maging successful is kailangan mo mag-invest sa spirit mo. Kasi hindi lang naman puro physical ang importante. Importante din yung spirit natin. Diba nga, ano yung kwenta ng makuha mo yung mundo pero nawala naman yung spirit mo, nawala yung soul mo. So, sayang lang din. Kumbaga, kung sobrang materialistic na buhay, medyo hindi rin siya okay, hindi rin siya fulfilling. So, yung spirit, kailangan nino-nourish din yan, nino-nurture yan. So, paano? So, again, kailangan mo mag-pray. Wala nang ibang paraan, kundi mag-pray lang. And yun, kasama na din yung alone time doon, meditate, nakakatulong yan para ma-nourish mo yung spirit mo. Dasal, importante yan. Soon, maging successful ka sobra, tumaas na yung position mo sa work mo, huwag mo pa rin kalimutan magdasal, magpasalamat, importante yan. Kasi, pag naisip mo na ikaw lahat gumawa ng mga bagay na meron ka, lahat ng resulta na meron ka, pag inisip mo na ikaw ang may gawa niyan, diyan ka mayari, diyan ka madadali. Diyan hihilahin ni Lord yung rug under you. Okay? So, babalik ka ulit from square one. Huwag ganon. Continuous yung pasasalamat natin, continuous yung prayers natin, and continuous yung pag-ask natin ng guidance. Kasi minsan, maubusan ka talaga ng ideas, maubusan ka din talaga. And minsan, mapoprostrate ka din kasi hindi mo na alam yung mga gagawin mo eh. So, doon pumapasok yung spirit. As a tao, may limit lang talaga tayo eh. But yung spirit natin, walang limit yan. Si Lord walang limit. Kahit ano, alam ni Lord. Yung spirit, yan ang makakatulong. Kasi pag di na kaya ng physical mo, hindi na kaya ng mind mo, doon na papasok yung spirit. So that's why importante yung alone time, importante yung prayers. Kailangan mo itong mga bagay na totoo kung gusto maging successful. Kasi mahirap na maging successful ka lang sa isang area. But sa ibang bagay, hindi. Sayang lang.